dear beloved, Boss Mike Cervera. Mga kababayan, gigil na gigil sila kay General Torre, tapos gigil na gigil din sila kay Manang Aimee. Alam nyo, mga kababayan, dito sa politika talaga, itong magkakakampi ngayon. Si Aimee, sila Buday, sila Roque, sila Maharlika, at marami pang iba. Opo, mga kababayan, kung mapapansin po ninyo, nung nakarang araw po ay na-trauma na ba kayo? Oo. Nung nakarang araw po, nung isang araw, mga kababayan, itong si Baba ay pumunta nga po doon sa sa Dahig, para nga daw dalawin at kausapin at iuuwi na nga ni Baba yung nakakulong doon na matanda, di po ba? So ganon ang eksena nila, mga kababayan si Baba naman, akala mo talagang may iuuwi niya si tanda di po ba? Hindi ho pinapasok, mga kababayan, si Baba. Para nga magkita at makausap niya yung matandang nakakulong. Ayun na, mga kababayan. Paano nga po, tanong ng karamihan, paano mo maiuwi yung matanda? Samantalang hindi ka nga nakapasok Pagpasok nga lang sa kanyang selda, hindi ka nga nakapasok. Sa ICC nga, hindi ka nakapasok yung may uuwi mo pa kaya? Yan. Kaya nga mga kababayan, etong si Baba ay binabatikos ngayon ng ilang mga DDS. At dito na rin, mga kababayan, na bulgar na sa pag-amin, sa bunganga nila mismo galing na talagang mga bobo yung mga DDS. Eto na, mga kababayan panoorin nyo muna yung mga pang-uurat ni Manang Aimee na hindi naman niya. Ito, si Manang Aimee, alam nyo, pagdating sa politika, sabi ko, nung araw, itong si Roque at saka si Maharlika, binabanatan nila ng binabanatan yan, di po ba? Tapos mga kababayan, nandoon si Maharlika, eto si Aimee, ganun-ganun sila, di ba? Si Roque naman, mga kababayan, ayun, okay naman kami, ganun-ganun sila. Alam niyo yun, di ba? Pare-parehas mga plastic. Buti pa yung ibang mga DDS Opo. Bakit kanyo? Kahit papano kapag kaalam nila na kalaban, basta kalaban. Lalo na kapag Marcos ka, kapag kadaladala mo yung apelyidong Marcos. Di po ba, mga kababayan? Buti pa yung mga yun. May mga ilan dyan. Di po ba? So eto na, mga kababayan, pakinggan ninyo. Batas ng Pilipinas, higit sa lahat, sa batas ng Panginoon na bawal ang pang-aapi sa matatanda at may sakit. Hindi tayo papayag sa ganito. Asahan po ninyo, may iba dyan na nagalit sa akin. Ang malalaking opisyal sa administrasyon, mga kamag-anak ko, pati ang aking kapatid ay galit na galit po sa akin. Panoorin nyo po, mga kababayan, yung pang-uuto ni Baba. Sige, tuloy. Ngunit kung nagulat kayo sa mga pangyayari, mas lalo ako nawalan ng loob. Pagkat para sa akin, nakita ko na ito. Linapastangan din ng aking ama at tinangay kami sa ibang bansa. Kung saan nawalay kami sa ating bansa. Bakit natin papayagan na ganitohin na naman ang ating minamahal na Pangulo? Mas malala pa, sa ICC pa dinala, kulungan pa ang inuwi, at pagkatapos nun, tuloy-tuloy pa raw ang paglilitis ng ating Tatay Digong. Huwag tayong papayag
Samahan ninyo kami na labanan ito. Samahan ninyo ako na kahit ako ay mag-isa na lamang. At Wala ba, samahan daw kahit mag-isa na lang. Paano naman yung mga anak? Ito si Baba, bida-bida eh. Kaya tuloy nagagalit sa yung mga DDS eh. O kahit mag-isa na lang daw siya. Ha? O sige, tuloy. Tuloy mo na. hindi na kabilang sa aking pamilya, hindi na kabilang sa partido, dahil sa inyo, nanalo pa rin tayo. Kita nyo mga kababayan, dahil daw sa kanila nanalo mga kababayan. Hindi nga binoto yan. Sige, tuloy. Sa inyong lahat, ako'y nagpapasalamat, hindi ninyo ako iniwan. Handa na ako na mag-isang mangampanya, mag-isa mag-house to house, mag-isa na iikot. Ngayon pala, hindi ako naulila. Hindi ako nag-isa dahil ang birthday girl natin, si Vice President Inday Sara Duterte, 10 ng DDS, 10 ng OFW, 10 ng mga narito ngayon sa The Hague ay sumama sa akin. Maraming salamat. Asahan ninyo ito. Tuloy-tuloy po tayo at hindi tayo titigil hanggang maiuwi natin ang mahal nating ama, Tatay Digong Duterte. Tayo na, sige, tuloy. Inyo sa lahat ng OFW, kung ang isang Pilipino na dati pang Pangulo ay maitatangay sa ibang bansa, ano na lamang kayong OFW? Ano naman ang maaasahang pagtanggol at pagdepensa sa kapwang kabayan kapag linalapastangan mismo ang Pangulo? Wala namang Ha? Okay lang yan, mag-visit kayo. Oo, ngayong umaga, ha? O, tuloy. laban-laban ng OFW. Paano mahigit na 1,000 Pilipino nakakulong sa iba't ibang dako ng ating mundo? Huwag po tayong papayag. Hindi ito laban lamang ng iisang kaso, kundi laban ng lahat ng OFW, lahat ng Pilipino na nasa ibang bansa, lahat ng Pilipino sa buong daigdig. Kaya asahan po ninyo, tuloy-tuloy po natin to. Labanan natin ang impeachment kay VP Sara. Huwag tayo papayag na tuloy-tuloy na pang-aapi. Hindi po tayo papayag ng ganito. Higit sa lahat, bring him home! Bring him home! Yung mga kulto, mga kababayan, kuwang-kuha ni Manang Amy nyo, ano? Oh. Hanggang sa Maynila, lakasan ninyo ang sigaw. Bring him home! Iuwi po natin yan. At sana marinig nilang lahat, pati ang aking kapatid. Maraming salamat. Mabuhay si Presidente Duterte! Mabuhay si Inday Sara! Happy birthday sa ating minamahal! Mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat po! Akala ko sasabihin, mga kababayan, mabuhay si Presidente Duterte, mabuhay si Vice Inday Buday, at mamatay si Pangulong Bongbong Marcos. Kinang-inan to si Amy talaga, oh. O, eto, balikan natin, bigyan natin ng reaksyon, mga kababayan, ha. Kasi, sa totoo lang, pangbobo lang talaga tong mga mensahe ni Amy. Oo, ha. Pangbobo lang ho talaga to, eh. O, tuloy, pasok. O, ito na. Sa batas ng Pilipinas, higit sa lahat, sa batas ng Panginoon, na bawal ang pang-aapi sa matatanda at may sakit. Kita nyo, sabi niya, mga kababayan, no? Ha? Masama at bawal daw ang pang-aapi sa mga matatanda at may sakit, mga kababayan. Hindi po ba, mga kababayan, ha?
Etong si Manang Aimee, hindi niya yata naiintindihan yung sinasabi. Na etong si Digong, mga kababayan, marami itong inapi. Hindi lang ho matanda, hindi lang ho bata, mga kababayan. Ha? Lahat ng klase ng edad, mga kababayan, ay ano ang ginawa ni Digong? Inapi. Di po ba? Inapi. Ninakaw ni Digong yung mga buhay ng pamilya ng mga Pilipinong naulila. Ninakaw ang mga buhay niyan, pinagpapatay ni Digong. Ano yung pinagsasabi nito? Na para bang tila ba na si Digong lang ang may titulo na pumatay at mang-api. Di po ba? Yan, si Manang Aimee, hindi iniisip ang sinasabi. Hindi tayo papayag sa ganito. Asahan po ninyo, may iba dyan na nagalit sa akin. Ang Marami. Manang Aimee nyo, marami. Baka akala mo iba dyan. Maraming galit sa'yo. Tuloy. malalaking opisyal sa administrasyon, mga kamag-anak ko, pati ang aking kapatid ay galit na galit po sa akin. Kita nyo mga kababayan, talagang kailangan pa sabihin niya yon, Ibang klase na ho ang tama sa ulo ni Baba. Iba na ho. Ngunit kung nagulat kayo sa mga pangyayari, mas lalo ako nawalan ng loob. Pagkat para sa akin, nakita ko na ito. Naku. Linapastangan din ng aking ama. Huwag mo nang gamitin yung tatay mo. Hindi mo naman tatay yun Mukhang, sino ba talaga ginagamit yung tatay mo o ikaw ang gumagamit sa kanya? Di ba mga kababayan? Mukhang si Baba, mga kababayan Tanungin nyo sa kanya, sino ba talaga gumagamit sa tatay mo? Sila ba o ikaw ang gumagamit talaga? Di ba? Tuloy. At tinangay kami sa ibang bansa. May Kung kwento. saan nawalay kami sa ating bansa. Bakit natin papayagan na ganitohin na naman ang ating minamahal na Pangulo? Iba yung kaso ng tatay ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi yung tatay mo. Hindi mo tatay yon. Iba yung kaso ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Iba yung kaso ni Digong. Yan. Hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya, mga kababayan Magkaiba po ng kaso ng nangyari ni Pangulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at sa panunungkulan ni Digong. Yun lang naman yan tuloy. Mas malala pa, sa ICC pa dinala, kulungan pa ang inuwi, at pagkatapos nun, tuloy-tuloy pa raw ang paglilitis ng ating tatay Digong. Kita nyo mga kababayan, sa ICC daw dinala. Dapat noong araw, hindi tayo nagpamembro dyan. Di po ba mga kababayan, dapat nung araw, tinutulan nyo na yan. Nang hindi na nakialam yan. Kaso, meron tayong mga tungkulin na dapat sundin sa ICC. Kaya yan nangyari. So, bakit isisisi kay Pangulong Bongbong Marcos yung pagkakadakip kay Digunyo? Naging membro nga tayo ng ICC at yun yung hinahabol nila. Di po ba? Sa lahat po ng mga kontrata at pagkakasundo, abay may mga kababayan, meron hong pananagutan kung sino man yung mga nakipagkasundo at sumama sa kahit anong organisasyon. Hindi ko naiintindi ni Baba Sige, tuloy. Huwag tayong papayag. Samahan ninyo kami na labanan ito. Ayan na mga kababayan, nag-umpisa na. Siyempre mga kababayan, yung bang mga kausap niya yung ilan kakaprasong mga OFW na tatanga-tanga at mga bobo. Mamaya sabihin nila, sabi ni Mike Cervera, mga bobo daw tayo. Hindi ho. Galing mismo yan sa kakampi nyo. Tuloy. Samahan ninyo ako na kahit ako ay mag-isa na lamang at hindi na kabilang sa aking pamilya, hindi na kabilang sa partido, dahil sa inyo, nanalo. Kita nyo mga kababayan, samahan daw
samahan daw si Baba sa pakikipaglaban. Ngayon, kung hindi nasasamahan, kahit mag-isa na lang daw siya, mga kababayan iuwi daw niya iuwi daw niya. Sige, tuloy. Pa rin tayo sa inyong lahat. Ako'y nagpapasalamat, hindi ninyo ako iniwan. Handa na ako na mag-isang mangampanya, mag-isa mag-house to house, mag-isa na iikot. Ngayon pala, hindi ako naulila. Hindi ako nag-isa dahil ang birthday girl natin, si Vice President Inday Sara Duterte, 10 ng DDS, 10 ng OFW, 10 ng mga narito ngayon sa The Hague ay sumama sa akin. Visit ka? Anong sumama? Hindi ka nga nila binoto? Ngot ka talaga, no? Eto, pakinggan mo. Anong sinasabi mong hindi ka iniwan? Sinamahan ka. Panoorin mo. Ni Davao City Vice Mayor-elect Sebastian Duterte kay Senador Amy Marcos na hindi niya ito ibinoto noong nakaraang eleksyon. Ang bunganda sinabi ni Vice Mayor Baste kasi late siya dumating. Di pa rin kita binoto. Kinakausap niya si Senator Amy. Number 14 ka sa Davao, di ka pa rin binoto sa Davao. Pero Kita nyo mga kababayan, sa Davao mismo, hindi binoto itong si Baba. Ano sinasabi niyang hindi siya iniwan? Ang bumoto sa kanya ay yung mga taga-Norte. Doon po yan, nagna-number 1. Ano sinasabi niyang hindi siya iniwan? Kita nyo, mga kababayan, sa mga Ilocano, mas binigyan pa niya ng pasasalamat yung mga tao na hindi siya binoto kaysa sa mga Ilocano na bumoto dito sa baba nyo, mga kababayan. Di ba? Pang-iinsulto yan. Na biruin nyo kayong mga bumoto, hindi man lang pinasalamatan. Samantalang yung mga hindi bumoto at hindi sumuporta sa kanya, abay mga kababayan, pinapasalamatan niya. Hindi lang mga kababayan dito sa Pilipinas, kung hindi pumunta pa ng ibang bansa. Di ba? Mga kababayan, kita nyo, no? Ibang klase, ayan, pakinggan ninyo. Davao, di ka pa rin binoto sa Davao. Pero okay lang tayo, okay? Tapos Kita nyo, mga kababayan, hindi siya binoto sa Davao. Ito ang sinasabi ni Baba. Tuloy. Maraming salamat. Asa W, 10 na mga narito ngayon sa The Hague ay sumama sa akin. Maraming salamat. Asahan ninyo ito, tuloy-tuloy po tayo at hindi tayo titigil hanggang maiuwi natin ang mahal nating ama, Tatay Digong Duterte. Putik na yan mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, si Baba, ang lakas ng loob, Talagang bida-bida. Bida-bida. Tuloy. Inyo, sa lahat ng OFW, kung ang isang Pilipino na dati pang Pangulo ay maitatangay sa ibang bansa, ano na lamang kayong OFW? Ano naman ang maaasahang pagtanggol at pagdepensa sa kapwang kabayan kapag linalapastangan mismo ang Pangulo? Kita nyo mga kababayan, napakawalang ya talaga ni Amy. Samantalang si Pangulong Bongbong Marcos po ang nakagawa ng paraan para itong si napakatagal na na OFW. Di po ba? Sino na ito? Yung pinauwi po niya. Di po ba? At isa pa mga kababayan, yung mga DDS na nasa Qatar, na mga nakulong, sino ho tumulong? Di po ba si Pangulong Bongbong Marcos? Pero binabaliktad nito na para bang si Digong ang tumutulong sa mga OFW. Samantalang mga kababayan, si Mary Jane Veloso, di ba? Sino nagpauwi? Si Pangulong Bongbong. Sino ang tumulong sa mga OFW sa Qatar ng mga nagwelga-welga ng mga DDS? Sino? Si Pangulong Bongbong. Para bang mga kababayan,
sinasabi ni Amy dito, abay walang kwenta at hindi gumagawa ng kaparaanan si Pangulong Bongbong para sa mga OFW. Samantalang sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, nagkaroon ng sariling, mga kababayan, lugar sa mga airport, ang mga OFW. Di po ba? Libre pagkain, libre inumin, makakapagpahinga ng maayos habang naghihintay kayo ng flight ninyo. Sa panahon lang ho yan ni Pangulong Bongbong. Anong sinasabi nito na ba para bang wala pong pagmamahal si Pangulong Bongbong sa mga OFW? Sinungaling ang mahabang baba, mga kababayan. Tuloy. Wala namang kalaban-laban ng OFW. Paano mahigit na 1,000 Pilipino nakakulong sa iba't ibang dako ng ating mundo? Huwag po tayong papayag. Hindi ito laban lamang ng iisang kaso, kundi laban ng lahat ng OFW, lahat ng Pilipino na nasa ibang bansa, lahat ng Pilipino sa buong daigdig. O bakit? Hindi ba ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na tulungan yung mga yan? Di po ba? At saka mga kababayan, itong mga ibang mga OFW na talaga naman, na may mga ginawang mga kasalanan, mga kababayan, hindi naman problema ni Pangulong Bongbong yun. Problema na mismo ng mga individual na mga nakagawa ng mga kasalanan. Hindi ho kasalanan ni Pangulong Bongbong yun. Ngayon, tulong ho ng gobyerno ang kailangan na lang hong magawa ng gobyerno. Yung ibang mga kasalanan dyan, na talagang may mga pumatay, may mga nagnakaw, may mga nangaliwa, di po ba? Kasalanan ba ni Pangulong Bongbong yun? Si Pangulong Bongbong ba ang umarya doon? Si Pangulong Bongbong ba ang sumaksak doon? Si Pangulong Bongbong ba ang bumetsot-betsot doon? Nako, hindi naman ho eh. Ngayon, nagkaroon sila ng mga kaso. Kasalanan pa rin ni Pangulong Bongbong. Sinungaling ka, baba. Hanggang patuloy po, mga kababayan, meron pong kawani ng gobyerno na dating pinamumunuan ni Arnel Ignacio, mga kababayan, Yaan. Napatuloy pa rin yung ahensya na yan na tumutulong ng tumutulong. Di po ba? Sige tuloy. Kaya asahan po ninyo, tuloy-tuloy po natin to. Labanan natin ang impeachment kay VP Sara. Huwag tayo papayag ng tuloy-tuloy na pang-aabi. Hindi po tayo papayag ng ganito. Higit sa lahat, bring him home! Bring him home daw, mga kababayan. Yan ang panawagan nila, bring him home. Paano nga, mga kababayan? Sinasabi ko nga, ito yung maliwanag na pang-uuto. Bakit ho? Alam na ho nila na hindi na ho nila maiuuwi yan. Si Digong ng buhay. Maiuwi nila maliban kung mamatay bigla yan o kung magbigti yan sa loob ng kulungan. Pag ho yan, nagbigti sa loob ng kulungan at namatay, dili naman kaya, mga kababayan, sana'y mangyari na. Kung madulas yan, at nabagok yung ulo doon sa may inidoro, ay sigurado ho, patay yun, mga kababayan. Di ba? Kung mangyayari, yun pwede nyo nang iuwi ng na abo. Kaya malamig na bangkay, ganon. Pero yung sasabihin na may uuwi yan, malabo yan, mga kababayan. Kahit pa yan si Amy ang maging presidente, kahit si Buday pa ang maging presidente, kahit si Jack Ma pa maging presidente, hindi nila maiuwi na yan. Yan po, ulitin ko ito mga nasabi ko na noon. Yan, mga kababayan, ay ginagamit na lang nila si Digong, yung matandang kriminal. Ginagamit na lang ho nila yan. Bakit? Di ba? Bakit? Alam naman nilang hindi na makakalabas yan eh. Hindi na ho makakauwi. Kahit agpugi-pugiit kayo. Wala. Kahit pa si Manang Amy nyo, at saka si Buday, magpugi-pugiit, magtutuwad, wala nang mangyayari. Wala, hindi na nila maiuwi. Kaya nga, eto mga kababayan
napansin ng mga ilang DDS na na binobola, inuutulang ni etong si Baba, itong mga DDS. Tuloy. Bring him home! Hanggang sa Maynila, lakasan ninyo ang sigaw! Bring him home! Kita nyo mga kababayan, daling-daling nyo talaga eh. Yung mga uto-uto, yung mga tatanga-tanga at mga bobo, yan po yun. Yan talaga target ni Amy. Bakit? Kasi kailangan niya na itong mga DDS ay makuha para sa mga plano nila sa mga susunod na mga gusto sa politika. Yung mga gusto nilang interes sa politika. Yan po yung preparasyon. Matagal ang preparasyon nila eh. Bago 2028, mga kababayan, nakaprepara na sila. Nautunan nilang lahat. Ganon. Kaya nga, yung mga Ilocano, baka gusto nyo magising na. Yan ang problema kasi sa Ilocano. Opo, pag nagmahal, totoo. Diba? Oo eh. Ang mga Ilocano, mga kababayan, pag nagmahal, totoo yan, mga kababayan. Tuloy. Iuwi po natin yan. At sana marinig nilang lahat, pati ang aking kapatid. Maraming salamat. Mga kababayan, nakita nyo. Our beloved Boss Mike Cervera.